Nang maging sultan si Pilandok, kilala si Pilandok sa pagiging matalino at wais. Kilala rin siya sa bilis niya sa pagtakbo. Lahat ng paligsahan sa takbuhan ay kaniyang napanalunan. Isang araw, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar na kung tawagin ay Barangay Mataraan. Kailangan nating tumakas. Lumipat na tayo ng ibang barangay. Kitang-kita ang takot na sabi ng isa niyang kabarangay. Abay, bakit naman? Naguguluhang tanong ng isa. Kailangan nating makatakas sa ating napakalupit na sultan. Tugon nito. Ang lahat ng makita niya'y inarurusahan kahit walang kasalanan. Hindi ka pwedeng magreklamo o matanong man laang. Nayak na pagpapatuloy nito. Walang gustong kumalaban sa kanya dahil tiyak na mabigat ang ipapataw niyang parusa sa sinumang magtangkang iwasto ang mga mali niyang gawa. Napaisip si Pilandok sa narinig. Ayaw niya na may naapi at inapi. Pilandok, tulungan mo kami. Marami na sa aming kamag-anak ang ibinilanggo at ayaw palayain dahil lamang sa kagustuhan ng sultan. Tulungan mo kami, Pilandok. Tulungan mo kami. Ang umayak na sabi nito. Dahil sa habag, nangangko si Pilandok na tutulungan niya ang mga ito. Hindi siya papayag na may inaapi at may nang-aapi. Lihim na kinausap ni Pilandok ang isa sa mga kaibigan may kamag-anak na alipin ng sultan. Ipinakalat niya ang balitang siya ay may alagang manok na naninitlog ng ginto. Mabilis na nakarating ang balita sa sultan. Dali-dalin nitong ipinahanap si Pilandok upang makausap. Kailangan maging kanya ang manok na nangingitlog ng ginto. Malaki ang maidaragdag niyon sa yaman niya. Siya dapat ang may-ari niyon dahil sa siya ang sultan. Ibigay mo sa aking ang alaga mong manok na naninitlog ng ginto. Matigas na utos nito nang makaharap si Pilandok. Numiti si Pilandok. Ibibigay ko ang alaga kong manok na naninitlog ng ginto sa isang kondisyong wika nito. Anyong kondisyon? Tanong ng sultan. Kapag nanalo kayo
sa pabilisan sa pagtakbo sa inyo ang alaga kong manok na naninitlog ng ginto. At kung ako naman ang manalo, ako ang papalit sa inyong pwesto. Ako na ang magiging bagong sultan. Seryosong sabi nito. Dahil sa pagiging kahaman, mabilis na sumagot ang sultan. Sa takbuhan lamang ba? Hindi mo ba nakikita ang tikas ng aking pangangatawan? Tiyak akong wala kang ibubuga sa akin. Titiyakin kong ako ang mananalo sa labang ito. Nakanisi sagot ng sultan. Inihanda ang paligsahan. Dala ni Pilandok ang alaga niyang manok na nangingitlog ng ginto sa kaniyang pagtakbo. At dahil wala pang tumalo kay Pilandok sa bills sa pagtakbo na naiwan niyang humihigal at pagod na pagod ang sultan. Narating ni Pilandok ang takdang lugar ng pagtatapos ng paligsahan. Siya ang nagwagi. Natalo niya ang sultan. Mabuhay si Pilandok! Sigaw ng mga tao sa pagwawagi ni Pilandok. Mabuhay ang ating bagong sultan. Palayain ang mga bilanggo. Ang kauna-unahang utos ni Pilandok bilang sultan. Lalong naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa kagalakan. Umpisa pa lamang iyan ng pagbabago sa ating lugar. Ipinanaran ko kung magiging mabuti akong sultan. Kung sakaling nagmamalabis ako sa kapangyarihan o maghanad ng yaman, paalalahan ninyo ako dahil ang nais ko'y kaayusan at isang pamayanang ang mga tao'y may pagkakasunduan, wika ni Pilandok. Muling nagpalakpakan ang mga tao at naghiyawan ng mabuhay ang ating